my beloved Boss Mike Cervera. Reaction mo sa Interpol Red Notice for Harry Roque. Ay wala, pabayaan mo siya makulong. Kita nyo? Wala, babayaan daw makulong. So gustong-gusto ni Panelo na makulong ho si Sara Duterte, si Roque. Grabe no mga kababayan no. Grabe. Member na ng media si Roque. Media Di ba no mga kababayan? Oh, nakapag-pirma na raw ng bulat. Grabe, no? Matindi ito, mga kababayan ko. Kaya wala na ho. Sabi ko nga sa inyo, itong kulto ni Duterte, sila mga kababayan nag-aaway-away. Bakit to? Hindi naman kasi ho, matibay at talagang makabayan yung kanilang hangarin para sa pang-aagaw ng kapangyarihan. Kaya nga ho, hindi sila magtagu-tagumpay eh. Bubot tanga lang kasi ho yung maniniwala sa kanilang mga layunin at propaganda eh. Kabubuhan ho yan. Kapag ipinilit ninyo yung ganyan na kabubuhan at katangahan netong mga katwiran ng kulto ni Duterte, wala. Mananatili talaga kayo na mga mangmang. Maliwanag yan eh. Maliwanag yan baby ha. Dito na yung baby ko. Baby, love you. Yan na. Di ba? Mga kababayan ko? Yan. Kaya, mga kababayan, isipin yung maigi. Na bago kayo sumuporta kung kani-kanino, alamin nyo muna kung ano talaga ang kanilang tunay na hangarin bago po paniwalaan. Hindi po dahil idol nyo, hindi po dahil hinahangaan ninyo, yun! Nako! Jen Angelis, huwag kang nag-I love you dito. Yung huling-huling nag-I love you sa akin habang naka-live ako. Ayun! Nasa yan, mga... Grabe talaga tong mga DDS, mga kababayan ko. So, yan. Bahala na kayo. Basta ako, naniniwala ako mga kababayan na maaari nga na si Roque sobra na ho yung kanyang sakit. Ibig sabihin, baka malala na. Galing mo sa kanya yan mga kababayan. Eto, yan. Yan. Una, hindi ko ako na-arresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Ayan. Pakinggan nyo. Well, unang-una, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang. Unfit. Unfit siya na lumipad, mga kababayan. Unfit po siya na sumakay ng eroplano at lumipad dahil nga po, mga kababayan, kung mapapansin nyo ho, yung pong kanyang taba, mga kababayan, ay naging balat na lang. Kung mapapansin nyo ho, dito sa kanyang bandang ibaba ng baba hanggang sa kanyang tenga, puro balat na lang ho, na dati po mga kababayan, siksik na siksik yung taba. Di ba? Yan ho, pansinin nyo. Di ba? Yan, mga kababayan ko. Hindi, Akala ko, wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi, pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. So, ngayon, mga kababayan, wala daw arestuhan, pero sinundo siya. Yun daw ang dahilan. Ayon sa kanya yan. Malay ba natin kung ano ba talaga totoo? Diba? Sinungaling na tao to. Kita nyo, nagkakasakit na ng malala, abay, nakukuha pang magsinungaling yan. Kaya nga ho, pati yung mga kaalyado niyan, kahit nga ho yung mga kapwa DDS niyan, galit na galit dyan. Sinusumpa nga yan ng mga kapwa niya DDS eh. Bakit? Sobrang sinungaling kasi. Ano po? Ngayon, ano ba talaga totoo? Kung ikaw ay kusang sumama ka mo, o ano tawag doon? Di pag-aresto yun, inaresto ka, ganun, di ba? Inaresto. Ngayon, kusang sumama, ano yun? Pinaganda mo lang eh, pero inaresto ka.
ano ba yung kaso mo? O maaaring may ibang kaso ka dyan na nilabag. Kaya ganon. Hindi kaya mga kababayan? Ha? Hindi kaya? So ngayon, siya na mismo nagsabi, sa kanya nagpatotoo, siya mismo nagpatotoo na mayroon pong dinadalang malubhang karamdaman, eto hong si Harry Roque. Sa sobrang lala ng kanyang karamdaman, bawal na bawal din daw siya na lumipad sakay ng eroplano. Bawal. Ano kayang sakit yun? Maaari ba niyang ikawalan ng malay o ikawala ng kanyang buhay yung pagsakay ng eroplano? Matindi, no? Matindi, mga kababayan ko. Ibang klase to. Oo. So yan, mga kababayan ko. Anong masasabi nyo dyan, mga kababayan ko, ha? At eto na nga, mga kababayan. Huling ating tatalakayin. Ito pong, grabe ito, ha? Ito pong si Sara Duterte ay maaari daw umano, ha? Maaari di umano na makasuhan. Bakit ka naman maiinggit sa may kaso, Alaysa? Ano? Ito na. Ito na, ha? Sara Duterte, maaaring makasuhan. Yan. Si Vice President Sara Duterte na magkaroon ng destabilisasyon sa gobyerno. Yan po ang komento ng palasyo matapos sabihin ng bise na handa siya maging pangulo sakaling kailanganin. Nasa frontline na balitang yan si Bril Montalvo. Si Vice President Sara Duterte handang maging pangulo kung kinakailangan. There is no question about my readiness. Yun ang mandate sa akin ng Constitution. At nung ako ay tumakbo at binoto ninyo ako. Hindi, nabudol mo kami, tanga. Nabudol mo yung sambayan ng Pilipino, hindi ka naman mananalo kung hindi ka tumikit kay Pangulo. Tama? Kung eto, mga kababayan, hindi tumikit kay Pangulong Bongbong, wala ito. Talunan, mga kababayan, talunan. Vice President, knowing that I am the first in line. Kita nyo? Sa ilalim ng 1987 Philippine Constitution, ang Vice President ang una sa line of succession sakaling mamatay, magkaroon ng permanent disability, matanggal sa pwesto o magbitiw ang nakaupong Pangulo. Pero ang hirit na yan ng bise, hindi pinalampas ng palasyo. Yan, hindi ka palalagpasin talaga, kundi bobo ka eh. Sabi ni Sara, handa na ako na maging presidente. Bakit? Nag-resign ba ang Pangulo? Bakit? Di ba kayo lang naman yung sisigaw na mag-resign si Pangulo? Sabi nga natin at sabi rin ni Attorney Larry Gadon, ni Secretary Gadon, pag pumunta nga sa rally ito, pagka nga mga kababayan may mga rally, sinisigaw nila? Sara-sara magnanakaw eh. Pagka narinig nyo sa rally, ano sinasabi? Panagutin si Sara Duterte. Yung po ang sigaw eh. Tapos sabihin mo, handa ka na? Ang tanong, nais ba, gusto ba ng tao? O handa na ba ang mga Pilipino tanggapin kang Pangulo? Tama ba? Handa na ba ang taong bayan nang ipalit na maging presidente sa bansang ito ay may sira ang ulo? Yan, atat na atat nang maupo kasi hindi naman mananalo to. Hindi mananalo sa pamamagitan ng eleksyon. Saan ka nakakita gustong maging presidente pero walang eleksyon? Isipin nyo maigi yan. Saan kayo nakakita ng ganyan? Gusto maging presidente pero walang eleksyon? Baliw talaga to, mga kababayan. Kasi hindi nga talaga mananalo kahit dumating pa ang 2028, etong si Sara Duterte nyo, malamang ay kulelat ito sa eleksyon. Marinig lang ito, mga kababayan ko, sa mga debate ng mga magiging Pangulo, olets na to eh. Maboboking yung kanyang kabobohan. Sabi ko nga sa inyo, para hindi kayo mapahiya, kayong mga DDS, kumbinsihin nyo na
si Sara Duterte na palagan niya na yung debate kay Attorney Claire Castro. Total galit na galit siya eh. Oy, Buday. Galit na galit ka kay Sara, kay Attorney Claire. Oh, ilabas mo galit mo, talunin mo sa debate siya. Kapag natalo mo si Attorney Claire sa debate, nakaganti ka na. Oo, pag natalo mo sa debate si Attorney Claire, pati kami, pagtatawanan siya. Pero kapag hindi ka umubra kasi bobo ka, kasi tanga ka, mas lalo ka naming pagtatawanan kasi naging vice presidente ka pero walang laman pati utak mo. Tama? Tama, di ba, mga kababayan? Oh, mga DDS. Oh, para mayroong dry run, kumbaga. Parang bago magbukas yung karinderya, mag-dry run muna tayo. Kung masarap talaga yung niluluto ni Sara. Baka naman, mas masarap yung luto ni Attorney Claire. O ano pang hinihintay nyo? Eh, kasa nyo na yan. Anytime, darating naman si Attorney Claire eh. Di ba, mga kababayan ko? Tama! Oh. Sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, mukhang ang busy pa raw ang nag-uudyok ng destabilisasyon laban sa pamahalaan. Nako, delikado to si Sara. It is not acceptable for a vice president to anticipate the resignation of the president. Eh, hindi nga lang ina-anticipate Attorney Claire eh. Pinapanalangin pa niya. Oo. Pinapanalangin pa ni Sara. Eh, kung mapansin nyo si Sara, kailan huling nagsimba? Sige nga ho. Ito, tanong ko lang sa inyo. Mga potang ina nyo, mga DDS kayo ha. Sorry. Oo, nadulas lang ako. Kayong mga DDS, ha? Tanong ko sa inyo. Kailan huli ninyong nakitang nagsimba si Sara Duterte nyo? Huli kong nakitang nagsimba si Sara, natandaan ninyo? Ha? Oh, Jay Tamblique, thank you naman, ha? Oh, baka mawala, yan na nga eh. Ay! Mga DDS, tanungin nyo nga sila. Kayo na nga magtanong. Kailan nyo huling nakita? Kailan nyo huling napanood? Kailan nyo huling nabalitaan na nagsimba si Sara Duterte mula nung nagdrama? Mula nung nagdrama ng iba siya sa pagmumura niya sa social media, Alaysa, oo, thank you naman. Nung nagmumura, saan? Sa social media. Tapos, anong ginawa niya? Nagdadrama. Kunyari kumakain ng fishball sa may Baclaran Church. Tama, mali. Nando dun sa Baclaran Church, mga kababayan, no? Nando sa tusok-tusok. Tapos nakasuot ng kunyari, luray na damit. Putik na yan. Putik na yan nung nando doon sa Europa, yung mga suot nila branded. Pero mga kababayan, kahit na anong klase ng branded ang isuot ni Sara Duterte, abay hindi pa rin natatabunan yung pagkabuday eh. Oo. Mga kababayan, buday na buday, baduy sa lalaki. Tama? Ang baduy niya magsuot ng damit eh. Sa totoo lang, daig pa mga kababayan na hindi mo alam kung saan galing na lupalop ng kagubatan. Kahit anong brand yung isuot, mga kababayan, mukha pa ring Inday. Kaya Sara, alam mo, kahit isuot mo pa yung mga Hermes, isuot mo pa yung Christian Dior, Sara, mukha ka pa rin na tagalupalop
Ng alin? Hindi ko alam kung saan kabundukan ng tralala. Kita mo ba yung mga picture ko pag nagta-travel ako? Galing lang sa Divisoria at Shein yun. Pero kapag suot-suot ko, mukha akong anak ng presidente. Di ba? Di ba? Oh, yung mga sinusuot yung damit ba? Oh, galing lang ng Divisoria, galing lang siya TikTok. Pero pag suot ko, mga kababayan, parang anak ako ni Chabit. Di ba? Si Sarah, grabe, suot na mga kababayan, yung mga Gucci, Hermes, Christian Dior, at kung ano-ano pa. Suot pa yung Prada, mga kababayan, grabe. Parang hindi bagay sa kanya. Pag nagsuot mga kababayan ng damit, wala sa kombinasyon ng tama. Parang baduy talaga, no? Kaya ang tawag talaga sa kanya, Buday. Oh. Promdi kasi si Buday. Hey! Ay bakit? Ako rin naman probinsyano Oh, probinsyano din naman ako Diba? Probinsyano to, it's mga kababayan ko. Oo, taga Ilocos Norte, Pangasinan. Taga Bisaya, taga Antique. Diba? Oh. Pero tignan nyo naman, para akong anak ng prinsipe. Para akong anak ng hari. Oo. Diba? Mga kababayan, mas matanda pa ako kay Sara Duterte. Oo. Pero yung balat sa totoong buhay, dadaigin ko Siya kinis ng balat ko Lalaki pa ako. Pero si Sara, babae. Tignan nyo mga kababayan, kapag walang filter na hiniram, ano itsura ni Sara? Mga kababayan, yung mukha niya na pinarenovate, nagsag na. Oo, sag na ho yung mukha niya. Kaya kailangan mag-filter. Lahat na yata ng apps ng filter, pinakyaw niya. Diba? Yun, mga kababayan ko. Attorney Claire, banata mo. Presidente na pinagsisigawan nilang bumaba sa pwesto. This is definitely a form of political destabilization. Mismong ang busy raw ang nagpapahina sa tiwala ng publiko sa gobyerno. Correct. Those words contribute to the climate of uncertainty and crisis. Kung handa siya, makikita po natin, nag-anticipate siya na mawawala ang Pangulo. At yan po ang ginagawa nila ngayon. Giit pa ni Yusek Castro, nakikita natin ang trabaho ng Pangulo. Correct. Araw-araw, hindi humihinto sa pagtatrabaho. Correct. Sa kabila ng mga aligasyon ng katiwaliang kinaharap ng pamahalaan, nanindigan ang palasyo na hindi dapat pagdudahan ang kakayahan ng Pangulo na manatili sa pwesto. Correct. Sabay pasaring muli sa bise. Nako, ito na. Siyang pumalit sa Pangulo kapag nagbitiw. Ito na mga kababayan, banat. Ang tanong din natin sa taong bayan, handa na ba kayo sa mas marami pang Mary Grace Piatos? Boom! Babalita mula panis! Ang tanong, mga kababayan, handa na raw po ba kayo sa napakaraming mangyayaring Mary Grace Piatos? Kita nyo mga banat ni Attorney Claire, Kaya nga mga kababayan ko, ilaban nyo na si Sara Duterte kung talagang may utak yan. Kung talaga na pang presidente ang utak niya, ay Attorney Claire muna na tagapagsalita ng Malacanang, ilaban nyo na yan. Tama, mga kababayan ko? So paano mga kababayan? Di 2 oras na naman tayo, binawi ko. Binawi ko mga kababayan yung isang araw na mahigit na wala tayong live. Pinahinga ko yung boses ko pero ngayon kita nyo naman Kita nyo naman Di ba?
Di ba? O, ngayon, mga kababayan ko, ha? Leonora Brown, sa inyo pong lahat, Marian Tomas, ha? Sa inyo po, Ace Venezuela, Ella Kawili, Mary Joy, Elena Capistrano, Joel Q, at sa inyo pong lahat, mga kababayan, BMB Chris Rose Babe. Opo, maraming salamat sa inyong pagsama ngayong araw. Muli, ako po ang inyong lingkod, wala nang iba, Mike Cervera po, lagi nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Maraming salamat po. Our beloved Boss Mike Cervera.